Ito, ang multi-outlet branch circuit. Malaki ang kinalaman nito. Paano tayo nakarating sa 80% safety factor? So, yan branch circuit na may circuit breaker sa kabilang dulo, conductor sa gitna, at outlet na pagkukunan ng supply ng kuryente sa kabilang dulo. Multi-outlet kasi mayroong dalawa o higit pa na pagkukunan ng supply ng kuryente dito sa outlet. So, pwede pa nating dagdagan yan. Multi-outlet yan. Pwede na tayong mag-branch out para dumami pa yung outlet. Ang pinakakonti sa multi-outlet ay dalawa. Pero bago tayo makarating dyan, ay meron akong gustong talakayan para mailabas na natin ito at makapunta na tayo dito sa multi-outlet. Yung SPO, Special Purpose Outlet, o technically, ang tawag sa codebook ay Individual Branch Circuit. Yan. Gaya ng nakagawian ko. Dito uli natin kukunin ng paliwanag. So, huwag kayo ng highlighter para mabalikan ninyo. Highlight ninyo yung section na pupuntahan natin. Individual branch circuit. Eto, sa halip na multi-outlet, single lang. So, ito sinasabi ng Philippine Electrical Codebook. Yan. A single receptacle installed on an individual branch circuit shall have an ampere rating not less than that of the branch circuit. Ayan. Madaling intindihin. Dahil kung ano yung rating ng branch circuit, lahat ng component, yung din ang rating. Yung circuit breaker at saka yung receptacle, pareho sila ng rating ng branch circuit. Ayan. So, ang wala rito, yung rating ng load. Anong load ang pwedeng ikabit dito sa ganito? So, lalabas, dyan papasok ngayon yung concept natin ng continuous at non-continuous load na tinalakay natin dun sa part 1. Pagka non-continuous load, siyempre, ang maximum rating ng load ay yung rating ng circuit. So, 15 din. 20 rin yung load. Ang maximum rating ng load. 30 din yung maximum rating ng load. So, pagka continuous ang load, itong rating ng branch circuit, i-divide natin by 125% o i-multiply natin by 80%. Yan. Diyan ngayon ang isa sa mahalagang pinagmulan ng 80% safety factor para sa load. Pero hindi palagi dahil may continuous at non-continuous load. Balik tayo sa multi-outlet branch circuit. Huwag niyo munang pansinin itong ratings, Pumunta muna tayo dito sa paliwanag, dito sa mga section sa codebook. So, itong unang bahagi sa 2.10.2.6, ang focus ng paliwanag nito, itong load. Dito naman sa 2.10.2.4 B2, ang focus ng paliwanag nito ay itong receptacle. So, basahin natin Branch circuit supplying 2 or more outlets or receptacles. Multi-outlet branch circuit. Check. Ito yon. Anong sinasabi sa 1? The rating of any one cord and plug equipment not fastened in place shall not exceed 80% ampere rating of the branch circuit. So, ang rating daw ng isang cord and plug equipment not fastened in place, ano yan? Vacuum cleaner o kaya plancha, not fastened in place. Pwede nating ilipat-lipat. Kaya microwave, coffee maker, yan, mga not fastened in place yan. So, ang sabi, cord and plug equipment, isa, individual, 1, not fastened in place. Ang rating daw nitong gamit na to, nitong equipment ito, shall not exceed 80% nung ampere rating ng ating branch circuit. So, kung 20 amperes ang ating branch circuit, yung rating ng ating cord and plug equipment na ikakabit, not fastened in place, ayan, in-underline natin, 16 lang. Yan. So, ikakabit natin, ang maximum na rating nito, na equipment na to, 16. Pwede ba yung 17, 18, o 19?
Hindi, dahil sobra yon sa 80% ampere rating ng ating circuit. Okay. So, hanggang 16 lang ang individual na ikakabit natin sa ating branch circuit. Kaso, multi-outlet yan, no? Meron pa yung mga kasamang ibang outlet. Tulad yan, halimbawa, eto, nag-branch out tayo rito. Pwede ba tayo magkabit pa rito? Let's say, plancha yung kinabit natin, mainit. Kakabitan pa natin ng electric fan. Pwede ba yon? So, depende, no? Diyan uli papasok yung concept ng continuous load o kaya non-continuous load. So, plancha, di magpa-plancha tayo 2 oras, 2.5 oras. So, non-continuous load yun. Lalabas, 16 amperes non-continuous load. Pwede pa nating saksakan ng ibang equipment katulad ng electric fan, yung iba pa nating mga outlet. Kasi, pagka non-continuous load, ang maximum load na pwede nating ikabit, kung 20 amperes ang ating circuit rating, 20 amperes din. Ngayon, halimbawa, paano magiging yung plancha natin, yung buong barangay, yung mga kapitbahay natin, magpapaplantsa sa atin. So, sobra na tayo mamlansya ng 3 oras mahigit, maghapon na, araw-araw, ganun. Mangyayari, yung load natin na pagpaplantsa, sumobrang 3 oras, maghapon, magiging na yan, continuous load. So, ang kakargahin ngayon ng ating branch circuit, 16 ampere continuous load, hindi na tayo pwedeng magkarga pa ng ibang load. So, hanggang 16 lang tayo dahil continuous load yung ikinabit natin. Yan. Ganun yun. Balik tayo dun sa diniscuss natin dun sa part 1 na continuous at non-continuous load. Pero, sa totoo lang, kung pwede tayo magkabit ng non-continuous load na 20 amperes, tapos halimbawa, less than 3 hours, 2 hours and 50 minutes, di mag-iinit din ito, So, pwede rin tayong magkabit ng 20 amperes continuous load ng magdamag. Ano ba ang pwedeng mangyari, pinakamasamang mangyari? Mag-iinit lang itong ating branch circuit hanggang 60 degrees centigrade. Yun lang ang mangyayari. Kasi, ang ating conductor, meron niyang ampacity rating na 60 degrees, 75 degrees, at 90 degrees. Yun. Lahat ito, ang temperature rating nitong circuit breaker, nitong conductor natin, at saka itong ating receptacle outlet, 60 degrees. Yun ang pinakamasamang mangyayari. So, may disgrasya ba? Wala. Nag-init lang ito. So, makita ninyo, kahit hindi natin sundin, safe pa rin. Pero, ang gusto nitong mga rules na ito sa PEC, bago tayo umabot do sa bangin nung safe na hindi na magiging safe, ini-atras pa tayo. Ini-atras pa tayo niya dun sa bangin nung safety na po pwede. So, safe na talaga. So, hindi na tayo kailangan magdagdag pa ng ating concept ng safety. Dahil, minimum standard of safety na nga yung nakasulat sa Philippine Electrical Code Book. Ayan. Ngayon, eto, part 2. 80 lang ba ang mababasa natin? Hindi. Meron pang mas mababa dyan, yung 50% ampere rating ng ating circuit breaker. Ano yan? Ito, number 2. Equipment not fastened in place shall not exceed 50% ampere rating of our branch circuit where lighting and cord and plug equipment not fastened in place are also supplied. So, kapag pala, equipment fastened in place ang isasaksak natin, individual na equipment sa isang receptacle, 50% ang maximum na pwede nating ilagay din sa branch circuit na yon. So, halimbawa ito.
ang circuit natin ay 20 amperes. Itong fastened in place na ikakabit natin, garbage disposal system, water heater, o kaya yung dishwasher, nakapirmihan dun sa lugar eh. So, yun ang ibig sabihin ng fastened in place. O, di ang load 10 amperes lang. Kung yung mga kasama niyang mga convenience outlet, eh, sasaksakan pa natin ng ilaw, ng lampshade, o ng electric fan. Kung dadagdagan pa natin, ayan o, maliwanag dito. So, hindi lang pala 80% ang nababasa nating load na pwedeng ikasa sa ating circuit breaker. Meron ding requirement na ang maximum ay 50% gawa nitong equipment fastened in place. So, ayan, no? Lumalabas. Parang napakaraming rules. Parang nililito ko ba kayo? Hindi, no? Pinapaliwanag ko yung rules sa Philippine Electrical Code. Yan, nakasulat naman lahat yan. Hindi ko kayo nililito. Ang naglilito sa atin, yung nagsasabing, ang load lang na pwede, eh ganito. O, yan, no? Pagka 15 amperes, 12 lang daw. Eh, parang very sweeping naman ito. Samantalang pag binasa natin yung codebook, hindi ganito. Wala tayong mababasa nito na ang load rating 80% safety factor. I-apply natin. Walang ganito. Depende sa klase ng load. Ito naman, section na nasa ibaba. Ang focus nito, ito, receptacle. So, ang sabi rito, a receptacle shall not supply a total cord and plug load in excess of maximum specified in table 2.10.2.4b2. So, ano yan? So, palitan natin ito. Lagay natin yung table. Ito yon. So, maximum cord and plug connected load to receptacle. So, ayan. Ito, circuit rating. Ito na rin yung rating ng circuit breaker. So, ito, rating ng receptacle na pwede nating ikabit sa circuit breaker na ganito ang rating in amperes. So, nakamatch na rin yung maximum load na pwede nating ikabit sa receptacle. Single load sa single receptacle. Yan. Yan halos ang pinaka-suma ng sinasabi niyan. So, kapag ang ating circuit breaker ay 20 amperes, pwede tayong magkabit ng receptacle na 20 amperes din. Ito, oh. Tapos, ang maximum load na pwede nating ikabit dyan, yung single na utilization equipment ay 16 amperes. Okay? So, sabi rin dyan, pwede tayong may 20 ampere na circuit breaker, pero yung receptacle natin ay 15 amperes ang rating at ang load na pwedeng ikabit natin dyan ay 12 lang. So, sa makatwid, yung ating maximum load sumusunod sa rating ng circuit breaker. So, eto ngayon yan. Oh. Ang receptacle natin, 15 amperes, 20 ampere circuit breaker. Ang load natin, parang 80% lang ng receptacle rating. Yan. Nasa ano yan, ha? Nasa Philippine Electrical Codebook yan, ha? Ngayon, paano kung 15 amperes ang ating circuit breaker? Pwede tayo magkabit ng receptacle na 15 amperes din. Ang load na pwedeng ikarga natin ay 12. Yan. So, 15 amperes na circuit breaker. Ayan. 15 amperes ang ating circuit breaker. 15 amperes, 12. So, segun sa table. Ngayon,
meron tayong pwedeng ikabit sa 15 amperes na circuit breaker na mas mababa pa eh. So, ito yung rule na yun eh. Oh. Makikita nyo ito. Oh. Hindi na lang natin ikabit. Yan. Sa table 2.10.2.4 B3. Yan oh. Circuit breaker rating. Tapos, ang receptacle natin not over 15. Kasi meron tayong mga receptacle na ang rating lang ay 10. Yan. So, kapag kaganyan, susunod tayo dito. Although, walang sinasabi rito, may infer natin na ganito yan. Oh. Okay ba? So, ang nalabi na lang na kailangan nating paliwanag, yung 30, 30, 24. So, maliwanag na yan. At least, naipaliwanag ko sa inyo to. Maganda, screenshot nyo rin yan. Oh. Pati ito. Oh. Kasi, hindi na kayo mag-iisip sakaling medyo mablanko tayo habang nagtatrabaho tayo, meron tayong installation na ginagawa. Okay. Ito ang take away natin sa tinalakay natin. Ayan. For multi-outlet branch circuit, ito yun. O, yung higit pa sa dalawa o higit pa na convenience outlet. Cord and plug equipment not fastened in place, a single load connected to a single receptacle shall not exceed 80% of receptacle rating. So, yung 80% dito sa load, single lang na nakakabit sa single receptacle. So, walang binanggit dun sa ibang pang mga receptacle na kalakip niyang ating multi-outlet. O, ano pa? Cord and plug equipment fastened in place. Kapag yung kinabit nating load, fastened in place, nakapermanente. A single load connected to a single receptacle, eto, single load connected to single receptacle shall not exceed 50% of receptacle rating. Yan. O. Eto. Yan. 50% of receptacle rating. Yan ang takeaway natin dun sa provision na yon ng Philippine Electrical Codebook. So, kung hindi tayo magdadagdag ng palabok, kagaya nung discussion na ginawa ko kanina, yan ang takeaway natin doon sa binasa natin. Hindi lahat ng load 80% ng circuit breaker rating. Depende. Dito sa discussion na to, depende kung ang load mo ay not fastened in place o kaya fastened in place. 80%, 50%. Ang panghuling makikita natin may 80% sa PEC ay yung demand factor para sa electric cooking appliances. Yun. Panoorin nyo rin. Maganda rin. At kung merong kuntil-butil ng kaalamang napulot kayo, sana i-like ninyo yung ating video at mag-subscribe kayo. Mas maganda kung mag-comment na rin kayo para ma-improve ko pa yung aking mga presentation. So, thank you!